A blessed day to everyone. I am Alyssa Sendon and welcome again to day 36 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay January 5, 2026 at yung pag-uusapan naman natin ngayong araw ay what is God's biblical plan? And now for today's devotion, ito po ay pinamangatan natin God's plan, the creation, fall, and redemption. Now for the concept by Pastor Russell. Who is God, the Redeemer God? The Bible tells us one great story with a loving purpose behind it. God created the world good and made people to live with Him in joy and trust. But humanity chose to disobey God, and sin entered the world, breaking everything, our heart, our relationship, and creation itself. God did not abandon His plan despite doon sa mga sin na nangyari. Instead, He lovingly planned redemption through Jesus Christ, even before the world began. Salvation is not an accident or a backup plan. God is the sovereign, wise, and gracious, carrying out His eternal purpose to save His people through Christ and bring all things together under Him. And for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa Isaiah 48 verse 17. Ito po yung sabi ni Yahweh, "This is what the Lord says, you're the Holy One of the Israel. I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go." Sa Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong manunubos ang banal ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos, na nagtuturo sa iyo para sa iyong kapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. And kung babasahin po natin yung Biblia mula doon sa pinakaunang book sa Genesis hanggang sa pinaka last book ng Bible which is yung Revelation, ito lang po yung summary nito na dapat nating inaalam at isinasa puso yung creation, fall, and redemption. Dito lang po tumakbo lahat ng nangyayari or yung kwento doon sa Biblia. And si Yahweh ay tinatawag siyang Redeemer. Hindi lang siya basta character doon, but this is the identity of the Lord, who is the author of the Bible. At sabi nga sa Revelation 5 verse 9, with the blood of Christ, He purchased us from the slavery of sin. And what would happen if He did not do that? And after you die, kung hindi ginawa yun ng Panginoon, kung hindi niya pinagbayaran yun gamit ang kanyang dugo, after you die, there is no other path but to hell. Kumbaga, namumuhay ka na lang para pag namatay ka, maghihirap ka ulit. Ayun yung pinakamasaklap na mangyayari sa atin. Naghirap ka na nga rito sa lupa, pag namatay ka pa ay mas lalo ka pang maghihirap. Not your physical body, but your soul. Kumbaga, araw-araw ay nabuhay ka para maghirap, yung kaluluwa mo para maghirap sa impyerno. And I want you to remember this. Christ already paid for your sin. With His blood, He makes another path for you to choose. So dati, habang wala pa si Kristo yung buhay, pag namatay ka, diretso ka sa impyerno. Ngayon, He paved another way. Gumawa siya ng way, ng path na ating pipiliin. Nasa sa atin kung gusto ba natin dumaan doon o hindi. And kahit na wala pa tayo sa panahon na pinagbayaran yun ni Kristo, kahit na nakagawa ka na ng marami at mabibigat na pagkakasala kahapon ngayon, remember, He paid for all your sin. Kahit wala ka pa noon, pinagbayaran na yun ng Panginoon. Yung kasalanan mo kahapon, ngayon, at yung bukas, yung mga magagawa po pa lang, He paid for that already. And all you have to do now is to repent and surrender. Surrender mo lahat ng yon, yung shame, yung guilt, yung pride na meron ka ngayon, isurrender mo yan sa Panginoon. And God doesn't ask you to do the same suffering of Christ. Hindi mo na kailangan ipako rin sa cross katulad ni Kristo para sabihin patatawarin ka ng Diyos. Kasi pinatawad ka na ng Diyos at ang kailangan mo lang gawin ay to surrender it all, yung mga burden sa puso mo. And dako naman tayo sa ating teaching, which is yung God's biblical plan. Again, yung plano ng Diyos ay creation,
fall and redemption. Number 1, God created the good creation. So, lahat ng bagay ay maganda. Kasi lahat ng bagay ay nilikha niya. From the first book in the Bible, it always said God created. Up until in the New Testament, it always mentioned God created. So lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. At ang salitang kasunod naman nun ay, it was good. God created everything and it was good. Kaya walang nilikha ang Diyos na pangit. All things, all creation were created beautifully by God. But we look some of the creation as bad or pangit because of the earthly standard. Kung ano yung nakikita natin sa social media, ayun yung nagiging standard natin kung ano yung maganda sa pangit. And again, sa likha ng Diyos ay walang pangit. God created everything, all it was good. Ang mga nilikha niya ay hindi para sa kasamaan, kundi para sa kalwalatian. Maganda at mabuti ang original na design sa atin ng Diyos, kaya lang pumangit gawa ng ating mga kasalanan. Even sin allowed by God. At ayun yung tinatawag na permissive will. Ito yung pinahihintulutan ng Diyos dahil sa ating mga kagustuhan. So, hindi pa rin natin masisisi ang Diyos kung ano yung nangyayaring hindi maganda sa atin because God allows it. Kasi ayun yung gusto mo. Yes, ayaw ng Diyos na tayo magkasala, but again, He gave us free will. He loved us, but His love is not meant to control you, to control us. Kung anong gusto mo, go. Basta, mahal ka ng Diyos at gagawin niya kung ano yung mas nakakabuti para sa'yo. Kung gusto mo yan, edi go. And even God allowed those sins to happen doesn't mean you are exempted in the judgment day. Kahit pinahintulutan ng Diyos yung pagkakasalang ginagawa mo, hindi ibig sabihin nun na sa araw ng paghuhukom ay exempted ka. Di ka nahaharap doon. And God calls you to repent now. Lahat ng pagkakasalang ginagawa natin kahit na inalaw ng Diyos ay may consequence at dapat natin yung harapin. Number 2, God's combat the evil of the fall. The first fall happened because of disobedience. At mula doon sa disobedience, samot-sari na ang kasalanang nagawa ng tao. At lahat ng magandang nilikha ng Diyos ay sinira ng tao, lalo na ang marriage. Ito nga po yung topic natin kahapon. That's why we face brokenness. Not only in marriage, but in all relationship. Sa pamilya natin, sa kaibigan natin, and even relationship natin with the money, yung finances natin. Kasi instead for good ang paggamit mo ng pera, ay sa bisyo mo napupunta, sa bisyo mo inilalaan, ending, wala kang naipon o wala kang na-invest. So, you face a financial brokenness. And if that's happened, God already give the ultimate solution. Kung nakakaranas ka ng brokenness ngayon, God's already give ultimate solution, which is si Jesus. And all you have to do is to seek Him and allow Him to move through you. Because He came to restore what was broken. So, nagpunta dito si Jesus Christ to restore everything that is broken. And for number 3, God completes redemption. So, merong creation. Yung creation ni Lord ay na-fall, nagkaroon ng pagkakasala, and He doesn't allow God, si God hindi niya hinayaan na hanggang doon na lang, sa fall na lang, abandon na tayo. God's make a redemption. So, nagplano siya ng redemption for us through Jesus Christ. His blood purchased us. He He transform all people who came to Him. Lahat ng sumasampalataya at naniniwala kay Kristo ay binabago niya. At yung mga taong yon, they all become His agent. Ginagamit rin ng Diyos upang maabot ang marami pang tao. Kaya kung ikaw ang nakakarinig nito or nakakakita nito, hindi ito aksidenteng napanood mo lamang o narinig because God's making His calling to you through me, through this devotion. Kahit dati ka nang nasa Kanya at nanlamig ka lang, kaya tumigil ka o lumayo ka, again, He calls you now and waited for you to answer. And alam na ng Diyos ang dahilan mo sa paglayo sa Kanya. And He doesn't need you to explain. Kapag pinili ka, say less, ikaw talaga ang gusto ng Diyos. Pinipili ka ng Diyos. At paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Number 1,
learns God's original design for creation. Lahat tayo ay may intensyon at plano ng Diyos at ang kailangan lang natin gawin ay to go back to His original design to us. May plano ka man o wala sa buhay mo ngayon, tandaan natin ang Diyos palaging may plano sa atin o sa iyo. So always go back to Him to remind you what God's original plan for you. Kung anong intensyon sa iyo ng Diyos nang nilikha ka niya. And that plan, walang flaws, hindi katulad ng mga planong ginagawa natin. And number two, limit the effect and power of the fall. Lahat tayo ay apektado doon sa first fall, and the same way, we become the agent of evilness. Tayo pang nagiging dahilan ng pagkasira ng relationship na create ng Panginoon. And now, God reminded you again, repent from that sin and become His agent instead. Kaysa doon sa kasamaan, doon ka na sa kabutihan. Kung ikaw ay nakakarinig at nalinawan na sa Diyos, it's your turn now. Ikaw muna ang babaguhin ng Diyos at sunod ang pamilya mo at mga tao sa paligid mo. Limit the effect of the fall, become the become the way of restoration. Number three, lead as Christ, agent of redemption. Ayun po yung number 3 natin. Tulad ni Kristo, marahil ikaw ay sinugurin niya para sa pagbabago ng pamilya mo and everybody around you. Sabi nga sa Colossians 1 verse 27, 1 verse 27, which is Christ is in you, the hope of the glory. Because Christ is the hope and He is in you, you become also the hope for everybody or for the glory. Hanggat wala sa iyo si Kristo, ay there's no hope for you and for your family. At kung nasa iyo naman si Kristo, ay syempre, umasa kang may pag-asa. At ang pag-asa ay nasa sa iyo dahil nasa sa iyo na ang Kristo. At bago tayo magtapos, nais ko lamang po mag-iwan ng ating pagninilay-nilaya. What is the importance of knowing that we are now in the process of redemption? At bago po tayo magtapos, let's have this closing prayer. Father God, we thank you and we glorify you, Lord God. Thank you at muli naming narinig ang iyong mga salita through this devotion. Salamat sa mga tool na ibinibigay niyo, Panginoon, para mas makilala ka pa namin ng lubos, Panginoon. At Panginoon, inaamin namin na ikaw lamang po ang aming Redeemer, tagapagtubos sa aming mga kasalanan, Panginoon. At salamat po dahil sa kabila noon, mga kasalanan namin ay hindi nyo kami iniwan. Pagkus, gumawa pa kayo ng plano para kami iligtas, Panginoon. Maraming salamat po that you never abandon us, Panginoon. At Panginoon, help us to trust you despite na hindi na namin nauunawaan ang mga nangyayari sa aming mga paligid, Panginoon. Help us to restore, Lord God. Transform us, Lord God, from this brokenness, Panginoon. At inaamin namin, Panginoon, na kami lubos na makasalanan. At hindi namin deserve ang inyong grace, Panginoon. But Jesus chose grace over judgment, Panginoon. Maraming salamat po for the life of Jesus Christ and everybody around us, Lord God, na siyang nakakatulong sa amin upang mas makilala ka pa namin, Panginoon. At Panginoon, kayo na po ang siyang palaging manguna sa aming pang ginagawa. Naway makilala ka rin ng tao kung paano ka namin nakikilala, Panginoon. Help us to answer your calling, Lord God, and help us to be more productive today, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayun lang po. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. I pray na sama-sama sana tayong lumago sa Panginoon. See you again tomorrow for devotion. Have a nice day ahead and God bless.